Magandang araw, lungsod ng San Jose del Monte. Magandang San Jose nyo po sa ating lahat. Ngayon ay ika-4 na araw na po ng Hunyo, taong 2026 at nasa 20th episode na po tayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa paboritong Thursday habit ng bawat pamilyang San Joseño. Ako po si Brian Ocampo at ito ang PIO Live, ang programang maghahatid ng iba't ibang mahalagang pangyayari, impormasyon at opinyong para sa inyo, San Joseño. Samahan niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita, paghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at syempre, mga makukulay na ganap at mga programang naghahatid ng tagumpay sa lungsod ng San Jose del Monte. Bahagi po kayo ng ating talakayan at kwentuhan, kaya sama na sa diskusyon sa pamamagitan po ng paglalagay ng inyong mga komento, katanungan o kaya naman pagbati sa ating comment section. Unahin na po natin ang mga express balita at impormasyon, mga pangunahing kaganapan sa lungsod na dapat alam mo, San Joseño. Good news po dahil upang matiyak ang mahusay na paghatid ng serbisyo publiko at ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga tanggapan ng city government sa direktiba ni Mayor Ate Rida Robes, balik na po sa regular na 5-day workweek ang schedule ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte. Kaya naman, bukas na po muli ang lahat ng mga tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Simula na po yan bukas, June 5, 2026. Nitong unang araw naman ng Hunyo, pinulong po ni Mayor Ate Rida Robes ang mga City Health Office physicians, ospital ng lungsod ng San Jose del Monte medical heads at ang mga hospital administrator upang higit pa pong palakasin ang ating city public health system sa lungsod. Ginanap po yan sa Sampaguita Hall City Convention Center, dyan po sa Barangay Sapang Palay proper. Kasama po ang mga kawani, patuloy na isinusulong ng city government ang pagbibigay ng dekalidad at mas accessible na serbisyong pangkalusugan para sa bawat pamilyang San Joseño. Bilang bahagi rin po yan ng mga prioridad na programa ng ating city government. Bilang bahagi naman po ng aksyon at pamamahala ng lokal na pamahalaan sa operasyon po ng distribusyon ng tubig sa lungsod, patuloy na sinisikap ng ating City Traffic Management Sidewalk Clearing Operations Group o CTM-SCOG na mapaganda at masiguro po ang kondisyon ng mga pasilidad ng San Jose del Monte Water District na matatagpuan po dyan sa Barangay Binuyan proper. Sa direktiba ni Mayor Ate Rida Robes at sa pangunguna ni CTMG Head Director Roberto P. Esquivel, patuloy po ang mga isinasagawang mga pagpapabuti sa mga pasilidad, kabilang na po ang pagsasaayos ng mga comfort rooms para sa lahat, muling pagpipintura ng buong pasilidad at syempre iba pang mga beautification projects at kaukulang pagkukumpuni sa iba't ibang lugar. Ang mga hakbang na ito ay bahagi po ng layunin ng city government na makapagbigay ng mas malinis, maayos at komportableng pasilidad at serbisyo sa tubig para sa kapakinabangan ng bawat San Joseño. Bilang pakikiisa at pagsuporta po sa mga rescuer at first line responders sa gumuhong gusali, dyan po sa Angeles City, Pampanga, nagpadala po ng mga tauhan ang ating City Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna po ng ating CDRRMO officer na si Ma'am Gina Villegas Tolentino. Katuwang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP at iba pang mga rescue teams, nagsimula pong magsagawa ang CDRRMO Urban Search and Rescue Team ng Retrieval Operation noong Sabado, May 30, kasabay po ng pagbibigay nila ng manpower assistance at technical support para mapabilis ang pagkuha po sa mga nakabaon pa rin sa ilalim ng mga debris. Layunin po nitong maipaabot ang pakikiisang damdamin ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan po ng suporta at manpower sa ganitong mga hindi inaasahang insidente.
Patuloy naman pong pinatutunayan ng mga kabataang San Joseño ang kanilang husay sa larangan ng palakasan. Matapos po magwagi sa 66th Palarong Pambansa, Palaro Tuag Sur. Ginaganap po yan sa Agusan del Sur. Nasungkit po ng kababayan nating si Rinoa Hart de Vera ang silver medal sa Taekwondo Kyorugi event Category 7. Samantala, nagkamit naman po ng bronze medal sina Dirk Espelimbergo kasama po ang kanyang swimming team sa 4x100 meter medley relay at si Joshua Estanyola naman po sa chess standard secondary boys. Sa matibay po na suporta ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng City Youth and Sports Development Office, patuloy na naipapamalas ng mga kabataang San Joseño ang kanilang husay at galing sa sports na nagbibigay ng karangalan sa lungsod at nagsisilbi pong inspirasyon naman sa mga kapwa kabataan upang paunlarin ang kanilang talento at kakayahan. Muli, mula po sa PIO family at sa buong city government, congratulations CSJDM Team Palarong Pambansa 2026. Bago po ang pagsisimula ng klase para sa school year 2026-2027, nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng DepEd San Jose del Monte para sa isang school-based feeding program and nutrition-sensitive program orientation nitong Miyerkules, June 3, dyan po sa City Convention Center. Dinalahan po ito ng mga punong guro, Project Development Officer o PDOs, mga canteen managers, budget officers at syempre ang mga miyembro po ng School Health and Nutrition Unit ng mga paaralan. Sa naturang sesyon, ibinahagi po ng ating Schools Division Superintendent na si Dr. Leonardo Canlas ang kahalagahan ng patuloy na pagpapabuti ng mga plano, pamamahala sa pananalapi, pagtutulungan at syempre ang strict implementation ng mga napag-usapan pong tagumpay na maipapatupad ang programa sa kanilang mga paaralan na layong matulungan ang mga mag-aaral na labanan ng gutom at syempre ang malnutrisyon habang inilalaban din po nila ang kanilang edukasyon at mga pangarap sa buhay. Muling umarangkada ang Barangay Care Caravan o BCC ng City Government sa mga San Joseñong residente ng Barangay Bagong Buhay 2. Ngayong araw po yan, June 4. Hatid ang serbisyong may malasakit at alagang San Joseño, aabot po sa higit 260 na mga residente ang natulungan ng programa kung saan inilapit sa kanila ang mga serbisyo at programa ng mga tanggapan ng lokal na pamahalaan. Kabilang na po ang mga serbisyong pangkalusugan at pantahanan. Patuloy naman sa pag-iikot ang BCC upang suyurin ang mga barangay sa lungsod. Maihatid lamang po ang serbisyong may puso at alagang San Joseño sa bawat tao at komunidad. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, makakasama po natin ang ating mga natatangi at mahuhusay na campus broadcasters mula sa First City Providential College. Magandang San Joseño! Ako po si Luis De Luna, ang inyong campus broadcaster mula sa First City Providential College. At narito na ang iba pang mga iinit na balita at impormasyon. Sa pagtutulungan ng mga guro, kawani, School Parent-Teacher Association o SPTA officers at mga pamunuang barangay ng United Barangay Gumaok, sinimulan na ang Brigada Eskwela 2026 sa Gumaok Elementary School nitong May 29. Kasabay nito, naisagawa na rin ang mga pamamahagi ng mga libre notebooks para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 6 sa naturang barangay. Isinagawa ang distribusyon sa loob ng 5 araw sa iba't ibang block na komunidad upang mabigyang prioridad at matulungan ang mga estudyanteng higit na nangangailangan. Layunin ng Brigada Eskwela na maihanda ang mga paaralan sa lungsod para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng sama-samang paglilinis, pagsasaayos at pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga batang San Joseño.
Bilang pag-agapay sa papalapit na pasukan, nagbigay ang pamahalaang barangay ng gaya-gaya ng school supplies sa mga paaralan na ipamamahagi sa mga mag-aaral. Magtatakda ng schedule sa distribusyon ang bawat paaralan sa nasabing barangay. Ito ay taunang aktibidad na pinangungunahan ni Punong Barangay Henry Ryan Santos para sa mga kabataang estudyante. Layunin ng proyektong ito na maging mas magaan ang pagbabalik eskwela para sa mga magulang at mag-aaral. Inaanyayahan naman ng mga residente na manatiling updated sa mga anunsyo ng mga paaralan para sa iba pang impormasyon. Naipamahagi na ng pamahalang barangay ng Muzud South ang mga tseke sa mga benepisyaryo ng Education Financial Grant sa Main Office Session Hall nitong May 24. Layunin ng nasabing programa na makatulong sa mga gastusing pang-edukasyon ng mga mag-aaral at pahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral upang makamit ang kanilang mga pangarap. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga pamilyang benepisyaryo sa patuloy na suporta at palasakit ng pamunuan ng barangay para sa kapakanan ng kabataan at pagsusulong ng edukasyon sa komunidad. Para sa Balitang San Joseño, ako ang inyong campus broadcaster, Luis De Luna, Public Information Office. Binigyang diin ng Schools Division Office ng lungsod ng San Jose del Monte ang pagpapaunlad ng kalidad ng pagtuturo sa pamamagitan ng Division Training of Teachers para sa revised grades 6, 9 at 10 curriculum na isinagawa nitong May 27 hanggang May 30 sa iba't ibang training venues. Aktibo namang nakibahagi ang mga guro mula elementarya, sekundarya at integrated schools sa mga talakayan, collaborative learning sessions at iba pang gawain na naglalayong higit pang mapataas ang kalidad ng edukasyon para sa bawat mag-aaral. Layunin ng pagsasanay na mapalakas ang kakayahan ng mga guro sa pamamagitan ng learner-centered lesson planning, makabagong estratehiya sa pagtuturo at angkop na paraan ng pagtataya na naaayon sa bagong pamantayan ng curriculum. Idinaos ang Regional Development Council 3 Private Sector Representative Coordination Meeting and Benchmarking Visit sa The Rising City nitong May 28. Bilang kinatawan ng pamalang lungsod, sinalubong ni Attorney Jigs Pahente at ng iba pang kawani ang mga delegado at siniman sila sa kanilang mga naging aktibidad, lalo na sa kanilang walkthrough sa New Government Center. Layunin nitong paigtingin ang ugnayan at kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor. Iakma ang kasalukuyan ang mga lokal na planong pangkaunlaran at mas mapagtibay at mapalawak pa ang palitan ng mga epektibong pamamaraan para sa tuloy-tuloy na progresyong pang-sosyo-ekonomiko sa gitnang Luzon. Bilang pakikisa sa global community, nagsagawa ng International AIDS Candlelight Memorial ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte na may temang Light the Legacy, Remember, Advance, Act, Keeping the Light Alive sa City Covered Court, Barangay Poblacion 1 nitong May 28. Ang nasabing aktibidad ay tinaluhan ng mga kawani at pamunuan ng city government sa pangunguna ng City Health Office, local advocates at mga taong namuhay na may HIV upang ipakita ang malasakit, alisin ang stigma at itaguyod ang pagpapalawak ng mga serbisyong pangkalusugan. Sa pagtitipon, nagkaroon ng misa para sa mga namayapa sa AIDS, diskusyon patungkol sa HIV situationer sa The Rising City at mga testimonya mula sa PLHIV. Nagbahagi rin ng mensahe si City Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga at Attorney Jigs Pahente mula sa Mayor's Office. Ang IACM ay ang pinakauna at pinakamalawak na kampanya para sa HIV awareness. Para sa Balitang San Joseño, ako ang inyong campus broadcaster, James Delgado, Public Information Office. Sa pamamagitan ng isang official statement na inilabas nitong May 31, nilinaw ng Department of Transportation o DOTR na mananatiling may 14 na istasyon ang MRT-7 project.
Taliwas ito sa mga kumakalat na ulat na 13 istasyon lamang ang matutuloy. Bahagi pa rin ng MRT-7 project ang San Jose del Monte Station at hindi ito inalis sa aprobadong alignment ng proyekto. Target matapos ang Tala at SJDM stations at buksan sa publiko sa taong 2028. Muling umarangkada ang Alagang Kay Ganda para makapaghatid ng libreng makeover sa Barangay Tungkong Mangga nitong May 29. Kasama sa mga serbisyong ipinagkaloob sa 80 residente ang masahe, gupit, hair treatment at hair color. Layunin ng programang AKG ni Mayor Ate Rida Robes na mahatira ng salon treatments at makapag-relax ang mga Sanosenyo sa nasabing lugar. Abangan ang pag-arangkada ng Alagang Kay Ganda sa inyong barangay sa mga susunod na araw. Mas pinasaya na ang paglalaro ng mga kabataang Gayanos matapos ang opisyal na pagbubukas ng bagong playground nitong May 28 sa Towerville 6G. Layunin ng proyekto na mabigyan ang mga kabataan ng ligtas, maayos at masayang espasyo para sa paglalaro at pakikisalamuha, kasabay ng pagsusulong ng mga positibong gawain sa loob ng komunidad. Para sa Balitang San Joseño, ako ang inyong campus broadcaster, Charlene Asuncion, Public Information Office. Muli, sila po ang ating mga mahusay na campus broadcasters sa First City Provincial College. Tara po at silipin naman natin ang mga aktibidad at programang nagpapalakas sa ating komunidad. Ano po kaya ang latest sa mga barangay? Alamin natin yan dito sa Ganap sa Barangay. First up, sa Barangay San Rafael 4, sa pagtutulungan po ng Sangguniang Kabataan at Sangguniang Barangay nito, matagumpay na naisagawa ang Abacada Summer Class na nagtapos nitong Martes, June 2. Layunin po ng naturang programa na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga bata sa pagbasa at pagsulat bilang paghahanda po sa kanilang pagpasok sa kindergarten. Ito po ay bahagi rin ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang barangay na maglatag ng mga matitibay na pundasyon sa pagkatuto at paghubog ng mga kabataang mag-aaral. Kasabay po ng paggawad ng mga sertipiko sa mga nagsipagtapos na mahagi rin po ang SK Council ng libreng school supplies at mga name tags upang makatulong sa paghahanda ng mga kabataan para sa nalalapit nilang pagbabalik sa eskwela. Napakaganda ng programang to. Congratulations po sa Barangay San Rafael 4. Sa Barangay Gaya-Gaya naman po, naging siksik, liglig at makabuluhan ang kanilang naging first Monday flag raising ceremony nitong unang araw ng Hunyo, kung saan kinilala ang mga natatanging Gayanos na nagbigay ng karangalan hindi lamang po sa kanilang mga pamilya kundi sa buong barangay. Kabilang po dyan sina Attorney Ronnie Vargas Postor, matapos tagumpay na makapasa sa 2025 bar exam. Gayon din po si Second Lieutenant Patrick John Cadano ng PMA Talang Dangal Class of 2026. Nagtapos naman po siya ng Bachelor of Science in Management, Major in Security Studies mula sa PMA o Philippine Military Academy. Naging bahagi rin po ng programa ang panunumpa ng mga bagong opisyal at miyembro ng iba't ibang organisasyon na katuwang ng barangay sa pagtataguyod ng kaayusan, pagkakaisa at kaunlaran sa kanilang komunidad. Kasunod po niyan ang formal na pagbabasbas ng 2 bagong tricycle patrol units na magsisilbing karagdagang kagamitan naman ng kanilang mga barangay tanod at peacekeeping personnel. Dako naman po tayo sa Barangay Muzon proper. Bilang bahagi po ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang komunidad, mas pinaigting po
ng pamahalaang barangay ng Luzon proper ang regular na pagpapatrolya ng mga barangay tanod at bantay bayan volunteers nito sa iba't ibang lugar sa kanilang komunidad. Isinagawa po ang mga pagpapatrolya upang mabantayan ang mga pangunahing lansangan, pampublikong lugar at mga pamayanang nangangailangan ng mas mahigpit na pagbabantay, lalo na po tuwing oras ng gabi. Layunin po ng aktibidad na ito na maiwasan ang mga insidenteng maaaring makasagabal sa katahimikan ng komunidad, mapanatili ang disiplina at kaayusan at higit sa lahat, matiyak po ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Sa Barangay Muzon East, masayang namahagi ng mga school supplies ang pamunang barangay bilang tulong at suporta po sa mga magulang at estudyante ng kanilang daycare center nitong Lunes po yan, unang araw ng Hunyo. Ito'y matapos ang isinagawa nilang Daycare Parents Orientation kung saan muling pinagtibay ng pamunuan at ng mga magulang ang kanilang bayanihan para sa pangarap ng kanilang mga kabataan. Layunin po nitong maging bukas ang parehong panig sa mga tulong, suporta at syempre oportunidad na maaaring gawin upang maging matagumpay ang kanilang mga anak sa hinaharap. At sa Aplan, barangay naman po ng Paradise Tree, nagsagawa ng road clearing operations ang pamunuan ng barangay sa pangunguna po ng kanilang barangay council, ng kanilang SK at mga bantay bayan volunteers ngayong araw, June 4. Bilang bahagi po yan ng patuloy na pagpapanatili ng kaayusan, kalinisan at kaligtasan sa kanilang barangay. Tulong-tulong po nilang inalis ang mga sagabal sa mga kalsada at iba pang mga pampublikong lugar upang matiyak ang maayos at ligtas na daraanan ng kanilang mga residente. Naging matagumpay po ang isinagawang aktibidad sa tulong at pagkakaisa ng bawat kalahok, maging ang mga kooperasyon ng mga residente na naglaan ng oras at pagsisikap para sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Abangan po ang kabuuan ng mga detalyeng yan sa Balitang San Joseño at Express araw-araw. At dito po sa PIO Facebook page at syempre sa mga official Facebook pages ng bawat tanggapan ng pamahalang lungsod at ng mga barangay. Maraming salamat din po sa ating mga katuwang sa paghatid ng mga latest update mula sa ating mga DGIOs at mga BPIOs o mga Digital Governance at Barangay Public Information Officers. At syempre po sa ating mga mahusay na mga campus broadcasters. Susunod, sa mga nais pang mag-hashtag huling hirit sa tag-init dyan o kaya naman mga naghahanap po ng mga resort at adventure activities, may alam po kami. Bisitahin po natin yan sa pagbabalik ng PIO Live. It has become a symbol of opportunity, excellence, and hope, where free education is not merely offered, but delivered with purpose, dignity, and quality to every young dreamer prepared to strive for a better future. And today, as your city mayor, as the first lady city mayor, to the parents and guardians, muli, maraming salamat po sa inyo sa buhay na may ganda na ibinigay mo sa mga batang ito. Buhay ang City College San Jose del Monte, Alia San Joseño. Congratulations!
Magandang hapon sa Nosenyo. Nandito na naman tayo sa unang araw ng ating pagpasok dito sa Kongreso na kung saan ay galing tayo sa isang buwan na break, recess. At ito ang first day. Kaya nandito tayo para sumali at sumama na naman sa mga mahalagang talakayin ng ating mababang kapulungan. At nagbabalik po ang PIO Live. May tanong, reaksyon o mensahe po ba kayo? Sali na sa usapan. Mag-comment na po kayo sa ating official Facebook page dahil gusto po naming marinig ang boses ng bawat San Joseño. Ang summer ay hindi lamang po tungkol sa bakasyon at mainit na panahon. Ito po ay tungkol na rin sa paglikha ng mga masasayang alaala, mga bagong experiences, at syempre ng mga YOLO o mga you only live once moments na hindi kailanman makakalimutan at mapapantayan kahit ano pang panahon. Ready na po ba kayong sumubok ng mga cable cycling, tumawid sa hanging bridge o kaya naman mag-zipline? Tara po, sabay-sabay natin tuklasin ang summer adventure na yan na for sure swak na swak sa mga thrill seekers. Gaya po ng ating kasama sa PIO na si Seth Zamora sa ating concept o Conversations with Seth. Panoorin po natin ang adventures ni Seth dito. Magandang San Joseños, ngayong summer, sigurado kong hanap ninyo ang isang lugar na hindi lamang para magpalamig, kundi punong-puno din ng adventure at exciting experiences. Kaya naman, sa episode na to ng Concept, sasamahan ko kayo sa isang lugar kung saan perfect sa bawat pamilyang San Joseño at, syempre, sa mga certified thrill seekers din. Kaya naman, tara na! Kasama na po natin ngayon sa Noseños ang isa sa mga senior tour facilitators ng Kids Discovery Adventure Camp at Paradise Adventure Camp, Romel Calubayan. Hi Mel, magandang hapon. Hello, magandang hapon, magandang San Joseño, sir. And magandang San Joseño po sa ating lahat. Hello sa inyong lahat dito. Ayan. And thank you for welcoming us sa inyong facility, ang Kids Discovery Adventure Camp. Isa sa mga 3 facilities na minamanage ng mga tour facilitators katulad ni Mel. Mel, dahil ikaw ang aming magiging official tour facilitator sa ating episode ngayon, sa aming pamamasyal dito sa Kids Discovery Adventure Camp, syempre nais nating ipakilala. Sino ba si Romel Calubayan sa mga San Joseños? Okay, so si Romel Calubayan is actually just an ordinary San Joseño, sir. Wala namang masyadong special sa akin. I'm living in Barangay Kaypian, and 26 years na akong naninirahan dito sa may San Jose. So, and like right now, I'm working dito sa may Kids Discovery Camp, one of the campsite ng aming kumpanya. Meron kaming Paradise Adventure Camp kasi, sir. And yung aming Play, Learn, Create, and Explore Camp. So, bali 3 ang operational na mga campsite namin dito sa San Jose. Yan. Sige, 3 pala, no? 3 minamanage mo. Ngayon, dahil 3 siya, gusto namin malaman, paano mo narating itong industry ng pagiging isang tour facilitator? Well, actually, hindi ko rin in-expect na magpo-fall ako dito sa ganitong klaseng workshop, no? Kasi call center agent talaga din ang background ko. And like for like ilang years, nag-serve ako sa iba't ibang kumpanya. Kaya lang, alam mo yung siguro dito ko nahanap yung pinakang sinasabi ng passion mo.
So you really have to work with your passion. So kapag ka kasi gano'n, nakita mo kung nasaan yung talagang interest mo, siguro ayun, doon ka mas magbo-bloom ng gusto. So dito sa may Kids Discovery Camp, 16 years na nag-work ako sa may Kids Discovery Camp as a team building facilitator and at the same time tour guide. Kasi ang hinahandle namin is mga students talaga. So yun yung pinakang bread and butter namin sa mga campsite namin. So mula nursery, yung pinakabatang nag-aaral, hanggang sa may elementary, high school students, college students, senior high school, and even corporate people. So ang ginagawa namin dito, Sep, is that nagbibigay kami ng mga team building activities and at the same time para kaming nagtuturo. So, ang setup niya is like para kaming, let's say, kunyari, nagbigay kami ng isang activity, pinauunawa namin sa kanila, what is the essence of the game? How is it related to your life as an individual or as a student? Yun yung pinakang goal ng aming company. Not just to give enjoyment, but at the same time, since educational tour yung aming kinikater, we making sure na kailangan may matutunan yung students. So, this is a new approach, Sep, ng mga educational tours. Speaking of educational tours, so yung mga field trips ganon, dito na siya ginadala ngayon. Exactly, yes, tama yun. Cool. And speaking of tour facilitation at saka ng mga team building activities, alam ko kasi nakikita ko sa socials mo before. Para sa mga kaalaman po ng mga Sanosenyo sa nanonood natin, no. Mel has been my friend for years now. Matagal siguro mga 5, 6, 7 years na kaming magkakilala ni Mel. And nakikita ko na siya ay nagpa-facilitate talaga ng mga team building activities at isa talaga siya sa mga ninonominate kapag kami mga nag-i-inquire sa akin ng mga team building. Kailangan ito si Mel kasi magaling sa team building. Paano mo narating yan? Paano ka naging isang tour facilitator? Paano pumasok sa buhay mo ang pagiging isang tour facilitator na trabaho? Okay, so start ako, sabi ko nga no, so nasa may ibang company ako as a call center agent ng pwede ko ba sabihin ng company? Basta that's a telecom company. Ayun, and I was waiting sa final interview. I was about to transfer to another company that time. And nakasabay ko sa public utility vehicle yung isang friend ko. So, she told me na merong magbubukas na bagong resort dito sa may San Jose. And sabi ko, wow, so resort yun, na malaking resort daw yun na merong mga adventure activities. And since mahilig talaga kasi ako sa mga adventure activities, so sabi ko, sige, I'll give it a try. So, and then, ayun, dun siguro, God is really great na inilig niya ako sa isang work na kung saan mas dun ko matitil na yung pinakang yung work ko as a person. So, anong year to, if I may ask? 2009. 2009, nakasabay mo siya sa sasakyan? Yes. Tapos, in-invite ka niya to be part of the facilitating team agad? Actually, at mag-apply. Wala akong background ng pagpa-facilitate. Hindi ko alam kung ano yung magiging exact work ko dun sa may resort na to, sa amin. So, and then, ayun, training naman nila kami, ayun. They help us kung paano mas ma-boost yung aming confidence bago kami isinabak dito sa mga estudyante. How about your training? Nag-training ka ba to become a facilitator? Yes, kasi meron kasi before na trainer ang aming camp. So, like right now, ako na yung nag-train talaga sa mga tao. Pero before, there was this person na siya yung pinaka-mentor namin. So, tinuturuan naman pala kayo. Tapos now, ang saya no, from 2009, nag-apply ka, tinuturuan ka. Now, you're the one mentoring other tour facilitators. Yes. So, inspiring, grow ka kasi dun sa work. And with that, having said that, talagang nakita natin na yung passion ay nandyan. Kasi hindi ka naman mag-grow kapag hindi mo gusto at mahal ang ginagawa mo. Totoo, Seth. And gusto ko lang i-add, just to inspire people also. Kasi kapag when we are working, normal sa trabaho namin, natapagod talaga kami kasi bilid kami sa araw, exposed kami with different kinds of people, na syempre itong iba't ibang tao na to, iba't iba din yung mga attitudes nila.
So, kailangan maging pasensyoso ka talaga. So, even as may natututunan dito sa mga hinahandle namin. So, ayun, isa yun sa mga kumbaga parang gusto ko sa may trabahong ito kasi you will have the chance to meet a lot of people. And by meeting these people, matututo ka eh. You will learn a lot. You will enhance your skills. May madidiscover ka about yourself. Eto pala, ganito. So the next time, I want ka na do this na. Anong biggest lesson na natutunan mo bilang isang tour facilitator? Okay, biggest lesson siguro is having patience talaga. Yes, Patience is a virtue, sabi nga patience is nila. a virtue. Kasi, like Parang said, iba't iba kasi yung yung pamilya, yung attitude ng isang tao. Hindi mo pwedeng hanapin yung attitude ng isa doon sa may new client mo. So you need to adjust kung paano mo makukuha yung kanyang loob. And since we are giving customer service, it is a must na dapat meron kang kumbaga malawak yung Ano yung pinakamahirap naman na experience mo being a tour facilitator? Well, madaling araw pa lang, nasa may kalye na kami. Kasi kami rin yung Nagsusundo? Yes, sa mga students. From school, going here sa aming place, kami rin mismo. So, kailangan isa yung mahirap talaga. Medyo kailangan mong gumising ng maaga. And Tapos late pa kayo uwi. Yes, pag uwi mo, gabi na. Kasi syempre, isisend nyo pa sila going back sa kanilang mga schools. Are you still looking for tour facilitators dito sa inyong company? Like right now, wala pa namang plan. Pero kasi ang facilitators, open kami sa mga iba pa na kumbaga may mga talent when it comes to pagka-facilitate ng mga different activities. So open kami dyan. So we are looking forward as well na makadiscover pa ng iba pang mga San Joseños na may mga talent. So kasi kapag mas marami kaming mga ganito, mas maganda yun sa company. Oo, tama. So, sa mga San Joseños na nanonood ngayon, if you're interested to become a facilitator kagaya ni Mel, maybe you can try your talent, your potential. Baka dito ma-discover. Kagaya ni Mel na from... What was your course before? BS Entrepreneurial Management. Nasa business. So that's a business course. Business ka, and then nag-BPO ka, call center, and then now you're a tour facilitator. Iba, di ba? Roller coaster. Iba talaga yung plan sa atin ni Lord, no? Kapag kung ano yung gusto mo at nararapat para sa'yo, yun talaga yung ibibigay. Kaya mga San Joseños, if you want to try to become a tour facilitator, maybe you can message Mel or the page of Kids Discovery Adventure Camp or Paradise Adventure Camp para po, mali nyo, nandito ang inyong career sa kanila, di ba? Our page. So doon lang, i-monitor lang nila yung page namin. Like very, very soon, magpo-post po kami doon ng aming hiring. So kasi medyo ayaw naman namin ng ang talagang peak season natin is like bare months pa. Bare months pa, So mahirap naman yung medyo maghihintay sila ng matagal. So pero we are really planning to conduct a training very, very soon. So Abangan. Watch out. Abangan nyo yan, just in case na magkaroon sila ng opening. And if you want to try, di ba? So, with that, Mel, we want to know more about this company, these facilities na meron kayo. Ano-ano yung tatlong binanggit mo kanina na companies? And ano na yung meron? Ano na yung mga highlights? Maybe specialties? Anong meron doon sa mga camps na yun? Bakit pupuntahan ng mga San Joseños? Okay. We are inviting all the San Joseños to see our place. Kasi ang ating Kids Discovery Camp, itong place natin, where we are right now, hindi lang ito yung aming ino-offer. Meron kaming Paradise Adventure Camp, which is the original camp. Ang ino-offer doon, and highlights na activity is water survival. So there are like mga bridges yun na made of ropes na kapag nag-try sila noon at nalaglag sila, may naghihintay sa kanilang isang lagpas-taong swimming pool. Yeah, I remember that. Kasi nag-swimming ako, nag-try ako doon before. Meron siyang yung parang rope bridge sa taas na kailangan nakasuot ka ng life vest. Kasi pag nahulog ka, sobrang lalim ng pool. Parang more than 8 feet pa. Basta sobrang lalim niya. Parang pan-diving. Alam mo yung sobrang lalim. But with the facility, safe naman yung mga nagtutour natin, di ba? Yun naman kasi ang aming priority. Safety is our priority here, sir. So we make it sure na in every camp, meron kaming camp nurse
who will take good care kung if in case meron talagang mga unwanted situation. But of course, syempre, hindi namin wini-wish yun. So, even the facilitators, tinitrain namin ng BLS, Basic Life Support. So, even sila, ay meron silang knowledge on how to give yung proper medication na kailangan, first aid na kailangan. Just in case, ano, Yes, na may if in mga unfortunate incidences na mangyari. So that's for the Paradise, more on the water activities. How about the other one? What was the name of the other one? The next camp natin is yung Play, Learn, Create, and Explore camp. Yung Play, Learn, Create, and Explore camp is actually naando naman wall climbing, Exciting. rappelling. Aha. Yeah, Maganda yun, ah. May zipline din doon. May zipline din, ah. Yeah, meron kami doong museum just like this. Pero yung museum kasi namin doon is medyo mas malaki. Aha. Ayun. And we have the inflatable playground as well. Kaya yun yung pangalan niya. Yes. And exciting yung wall climbing at saka yung rappelling kasi dito wala nun sa Wala. third camp. Iba-iba talaga yung bawat activity doon sa may mga camp namin. Hindi siya nagkakaroon ng repetitions. And here naman, ang ino-offer natin is yun nga, yung mamaya itatry mo yon. Ah, yeah, sige, I will. Ano Sky bang... biking. Aha, nice. Gusto ko yan. We also have the hanging bridge. Hanging birds, okay. Then the zipline. Yung Zipline. zipline natin dito mas mas mahaba yung compared to sa may camp 2 namin. So that's 80 meters yung sukat niya. And yung sky biking natin is about like mga 50 meters yung layo niya. I'm thinking about the security of the people na nagtatry ng inyong mga facilities. Gaano kaganda yung mga equipments na ginagamit ninyo dito for your cable biking, your hanging bridge, and especially your zip line? Actually, Sepa, even yung mga plus size people, they can try the activity. Kasi ang ginagamit ng aming mga technical crew na mga gear, okay, to try those activities ay meron siyang capacity na 32 kilonewton. So that's about 3,200 kilograms. So kahit yung mga plus size people, kayang-kaya. Yan. Yung mga small nating mga bata, ayun, they also can try the activity. Kasi may program tayo na parent-child tandem activities. Parent-child tandem. So pwede silang sabay. Magkasama nila. Nakakalong actually. So very safe talaga siya. Pareha silang naka-harness, naka-safety harness, and then nakakalong yung bata sa may mami niya. And yun actually is maganda rin yun para sa mga bata for them to learn how to be more like determined, mas magtiwala sa kanilang sarili, mawala ng takot. So there's really a purpose sa mga bawat activity. Pinag-aralan talaga siya. It's not just for enjoyment. Definitely may matututunan talaga once they try the activity. Excited na ako sa Noseñas na subukan ang kanilang mga facilities. Kaya naman, handa ka na ba, Mel, na itour kami dito sa... Handa na ako, sir. Ako ba talaga yung handa? Handa. Kaya, by the way, before we try the extreme activities, ang alam ko, meron din kayong pool area dito, no, sa Kids Discovery Adventure Camp. Meron kayong iba pang activities na ginagawa for your pool area? Yes, sir. Actually, yung program namin, yung nabanggit ko kanina, ilan lang yon sa mga activities. So, ang activities namin ay talagang full pack siya. So, may team building activities, Okay. may adventure activities. Aha. May swimming, merong tour sa mga museum. So, and merong lecture. So, iba-iba talaga. So, for like a whole day, madami kang magagawa. Hindi lang isang activity ang magagawa mo. So, sulit to sulit pala pag pumunta Sulit na dito. sulit. So, susulitin natin yan sa Noseñas ngayong araw na ito dahil nandito na tayo sa Kids Discovery Adventure Camp. Alam kong excited na kayong makita yung mga binabanggit naming facilities. Excited na rin ako matry. Kaya naman sa Noseños, tara na, Arya na, try natin ang kanilang mga extreme and exciting activities na pwede nating subukan dito sa Kids Discovery Adventure Camp. Okay, so welcome here, Seth, sa ating activity area kung saan pwede ka na ba ipapatry namin sa'yo. Parang ang taas. Aming highlights ng aming activity yung sky biking. Sky biking tayo kaagad. O sige, Pwede rin naman, doon muna tayo sa dulo. Pwede rin naman yung ating hanging bridge. Actually, it is Nakakatakot. waiting to you. And we also have that zipline. So, anong gusto mo? Ikaw I think mag-zipline muna tayo, no? So, try muna natin Okay. yung zipline para... Kasi mabilis lang yung zipline, eh. Ito, feeling ko na-nervous ako pagdating sa gitna, eh. Yung zipline kasi isang hinga lang. Okay, sige. Sige, try natin. So, suot ka muna, Seth, ng ano? Anong tawag dito? Body harness.
pa, the harness. Ayan. So, like what I've said, ito yung ginagamit namin for the safety ng mga participants who would like to try the adventure activities. That's about 3,200 kilograms. Kaya kahit na meron kang mga kaibigan ng mga medyo plus size natin, mga kaibigan, kayang-kaya yon, Sep. Kahit plus size. Pero ikaw naman slim ka naman eh. Slim Kaya lang tayo. Kayang-kaya mo yan. Gears. Ready na? Are you ready, San Joseños? Well, game. Go. Oh, eto na po. Ay, umiikot! 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 Pasaway! Yes! So, final step, na-try mo na yung isa sa mga highlights ng aming activity, yung zipline. Yung zipline. How was it? How's your experience? Masarap mag-zipline talaga. Iba talaga feeling ng zipline kasi refreshing siya. Refreshing! Oh, di ba? I told Malamig you. kasi, mabilis siya. And, sorry, I just wanna ask ulit. Ilan nga ulit meters to? Gano'n siya kahaba? That is 80 meters. So, ganun kahaba yung natin, cable wire natin. Yeah, perfect na perfect, especially sa mga kids na gustong mag-try nitong mga activities na to. Yes. No? At actually, Seth, I just would like to add, yan ang kauna-unahang zipline dito sa may San Jose del Monte. Siya na lang din na nag-iisa, I think. Yeah, so like ngayon, kung gustong itry ng ating mga kapwa San Joseños, pwede siyang bumisita dito para matry nila yung ating So, try zipline. nyo We na. call it Try- Slide for Life. Slide for life. Ayan. Try natin. Punta kayo dito. At kayon tayo ay umaakyat papunta dun sa next attraction na gagawin natin. Yung kanilang... Huwag mo na yung hanging bridge kasi nervous talaga. The hanging bridge muna tayo. Mag-hanging bridge muna tayo sa Joseños. Handa ka na ba? That's the question. Actually, hindi ako sure kung handa na. Pero wala akong choice kasi yung producer natin. Sa yung director natin, ayun yung sa likod. Pero kaya-kaya mo yan. Let's go. Try na natin. Let's go. Gano'ng kahaba yung lalakarin natin? Seth, that is 50 meters. 50 meters. Yes. Okay, 50 meters. So ito yung isa sa mga dito, yung pa-zigzag. So try na natin. Game na po. zigzag bridge. Try natin. Oopsie. Good Actually, luck. pwede mo tapakan dito sa kabila. Kasi naman yung natin kinakabahan ako eh. Siyempre, bagal ko, di ba? Kasi kinakabahan nga ako. Hoy, wag mo hugain. Sino ba nag-uuga? Ay, wala nag-uuga. Yan. I feel the safety of the experience and the activity. Naramdaman ko safe naman tayo kasi meron mga... Ito lang talaga yung medyo kinakabahan ako yung nasa gitna kasi mas nakakatakot siya actually. Kaya naman, let's go. Sir. Let's go. Parang feeling ko madali lang to eh. Parang madali pero hindi eh. Kasi, no, paano kung afraid ka sa taas, di ba? Guys, go cut my like, comment, and share, guys. Nag-ubus buhay na yung host, no? Kailangan pala ganyan maglakad. Ganyan dapat. Safe naman pala siya kasi makapal kasi yung wire na ginagamit. Oops! Mali ako ng hakbang. Here we go. Almost there. We survived the hanging bridge. We survived. Yeah. Survived. Kung naghahanap ka ng next summer destination mo, ito na ang sign mo. Samahan niyo po kaming muli sa mas maaypang kwento at adventure sa next episode ng Concept. Mula dito sa Kids Discovery Camp, ako si Sep Zamora, Public Information Office.
At yan po ang conversations at adventures ni Seth Zamora. Hatid po ang mga good vibes at mga kwento nagbibigay inspirasyon at mga bagong perspektibo. Congratulations, Seth! Nag-enjoy ka dyan, ha? Dako naman po tayo sa mga impormasyon, anunsyo o mga pabatid sa publiko na dapat alam mo, San Joseño. Unahin na po natin ang napakagandang pabatid mula sa Public Employment Service Office o PESO. Para po sa mga job seekers natin dyan, ngayong buwan ng Hunyo, isang napakalaking oportunidad ang inyong aabangan. Handa na po ba kayong makahanap ng bagong trabaho at bagong pag-asa? Well, ihanda nyo na po ang inyong mga papel at magpunta na sa Araw ng Kalayaan Mega Job Fair 2026 dyan po sa SM City, San Jose del Monte. Sa darating na June 12 po yan. Maraming kumpanya, maraming oportunidad, at syempre mas maraming pangarap ang maaaring matupad. Kaya sugod na mga kapeso! Kapatid po mula sa Barangay Minoyan Proper, Dugo Mo, Buhay Ko. Calling all blood donors para sa bloodletting activity na isasagawa po nila bukas, June 5. Simula alas 7 ng umaga, dyan po sa City College of San Jose del Monte, Barangay Minoyan Proper. Ang inyo pong paglalaan ng ilang minuto ay maaaring maging pag-asa ng isang taong nangangailangan. Kaya sama-sama po nating ipakita ang malasakit at pagkakaisa para sa ating kapwa. Makibahagi na po at maging bayani. Punta na po, San Joseño. Magandang balita naman po mula sa City Health Office para po sa ating mga magulang at tagapag-alaga. Ngayong unang linggo ng Hunyo, nagsisimula na po ang pagsasagawa ng mga measles, rubella supplemental immunization activity sa mga barangay ng Ciudad Real, San Manuel, Graceville, Gaya-Gaya at Muzon South. Para po ito sa mga batang 6 to 59 months old o wala pang 5 taong gulang upang protektahan po sila sa mga sakit gaya ng tigdas o measles. Layunin po ng programa na maprotektahan ang ating mga kabataan laban sa tigdas at tigdas hangin na maaari pong magdulot ng malubhang komplikasyon, pagka-ospital o pagkamatay. Para po sa iba pang detalye at mga paalala, bisitahin lamang po ang kanilang official social media page na CSJDM City Health Office. At ngayon naman po, dahil alam naming excited na po ang karamihan sa muling pagbubukas ng klase ngayong taon, pero bago yan, narito po muna ang pabatid mula sa DepEd CSJDM at ng PIO tungkol sa bagong 3-term school calendar system na dapat alam mo, San Joseño. Panoorin po natin to. Pasukan na! Pasukan na? Pasukan na! Pasukan na naman! Marahil ay isa ka rin sa mga nagtatanong kung ano itong pagbabago raw sa school calendar. Yes! Hindi na 4-quarter system simula June 8, 2026. Paano ba ito? Alamin natin yan. Tara, G? G! Ito ang tinatawag na 3-term school calendar system ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd Order No. 009, Series of 2026, kung dati ay mayroon tayong first, second, third at fourth quarter o grading period, ngayon, 3 terms na lang. 3 terms? Opo, 3 terms na lang para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 11 lang muna. Pero teka, huwag kang malilito Hindi ito katulad ng kolehiyo na tinatawag nilang trimester. Iba itong para sa basic education. Una, magkakaroon ng tinatawag na opening block para sa term 1. Napapatak ng 4 hanggang 5 araw bago ang pagsisimula ng aktual na klase, kung saan dito magkakaroon ng orientation at kung ano-ano pang mga seminar para sa mga mag-aaral at magulang upang maipaliwanag ang mga mangyayari sa bagong sistema at maihanda sila sa pagsisimula ng klase.
Pangalawa, magkakaroon naman ng instructional block na katumbas ng 55 to 57 days para sa term 1, 2 at 3 kung saan magaganap ang aktual na mga pagtuturo sa klase, pero less disturbances o anumang uri ng interruption. Focus lang tayo sa pagkatuto sa mga panahon na ito. Ikatlo, sa bawat pagtatapos ng instructional block ay may tinatawag na end-of-term block. Katumbas ito ng 8 hanggang 10 araw na pahinga mula sa focus learning dahil dito naman isasagawa ang mga sumusunod: grade computation, remediation, parent-teacher meeting, card distribution, teacher seminars, school forms completion, extracurricular activities at ang paborito ng lahat, ang wellness break. Oh, di ba? Mas pinadali na ang sistema ng pagkatuto, tapos less interruption pa. Appear! Binago yan because Layunin nito na gawing mas structure ng curriculum, mas focus sa pagkatuto ang mga learners at mas organized sa mga school activities. Ang nasabing polisiya ay bunga ng malawakang konsultasyon sa iba't ibang antas mula sa mga guro, leaders ng paaralan, mga magulang, mag-aaral hanggang sa mga kinatawan ng publiko at pribadong sektor ng edukasyon. So ang layunin ng 3-term calendar ay ang magkaroon ng focus sa teaching and learning process, assessment at mastery of the competencies intended for each grade level. So ang basic education, ang sakop po nito ay kindergarten, yung Key Stage 1, Key Stage 2, and Key Stage 3. So Key Stage 1 ay yung kindergarten hanggang grade 3, Key Stage 2, grade 4 to 6, Key Stage 3 ay yung junior high school, and Key Stage 4 yung ating senior high school. Ayon kasi sa evaluation ng DepEd, nais itong tugunan ang nawawalang 37 to 39 days na nasasayang daw sa school calendar at pagkatuto ng mga bata mula sa dapat sana ay 198 to 204 na total school days. Ang dami kasi ng mga isinisingit na program at activities sa school in between the learning duration. Idagdag mo pa ang mga cancellation of classes dahil sa local holidays, calamities at iba pa. Paano naman po ang mga extracurricular activities? Speaking of extracurricular activities, ang mga celebrations maaari namang i-integrate sa curriculum o sa teaching and learning process sa loob ng silid-aralan. Katulad ng Nutrition Month, Buwan ng Wika, United Nations at kung ano-ano pa. Samantala, ang mga malalaking school-based activities katulad ng school's press conference, athletic meet at iba pa, gagawin na yan sa panahon ng mga end-of-term blocks. Para sa kumpletong detalye ng DepEd order na ito, bisitahin lamang ang kanilang official government page para sa guidelines of implementation nito. Check na natin yan. Tara? Para naman po sa mga nasa private schools, bagaman nagpahayag na ang City of San Jose del Monte Private Schools Association o CSAN-PRISA na ipatutupad na rin nila ito, ayon sa DepEd order, discretion ng kanilang pamunuan kung susunod na rin sila sa implementasyon nito ngayong taon. Pero next year, mandatory na. Oh, ayan na, mas maliwanag na yan. Kaya ano pang ginagawa mo? Pumangon ka na, mag-ayos na ng gamit mo at pumasok ka na. Let's study hard para sa ating magandang kinabukasan. Ano pa man ang maging pagbabago sa school calendar, sa mundo, o sa feelings mo. Ako po si Sean. At ako naman si Akisha, at yan ang dapat alam mo, San Joseño. At yun po ang ating mga pabatid sa publiko. Bago po tayo magtapos, heto muna ang ating quote of the day. Isang paalala na magbibigay inspirasyon
lakas ng loob at positibong pananaw sa araw na ito. Dahil po sa gitna ng balita at impormasyon, mahalaga pa rin ang pag-asa at pagpapahalaga sa ating kapwa upang lalo po tayong ganahan, ma-inspire at magbigay inspirasyon din sa iba. Ito po ang ating quote of the day. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Galing po yan sa ating queen of talk na si Oprah Winfrey. Ang pagiging estudyante po, lalo na sakto pasukan, ay isang makabuluhang paglalakbay sa isang or sa araw-araw po na pagpasok sa paaralan, dala mo hindi lang po ang mga aklat at ang mga papel, kundi pati na rin po ang inyong mga pangarap. Bawat araw ng inyong pagpasok, bawat oras ng pag-aaral, at syempre, sa bawat sakripisyong ginagawa mo ay bahagi ng pagbuo ng buhay na gusto mong marating. Sa paglalakbay na ito, may mga pagkakataong hindi madali, may pressure, nakakapagod minsan at may pagdududa sa sarili. Pero sa kabila po nito, dito mo rin matutuklasan kung gaano ka katatag, kung gaano mo kayang ipaglaban ang inyong mga pangarap. Kasabay ng pag-abot nito, huwag kakalimutan gumawa ng mga alaala, mga simpleng sandali ng tawanan, pagkakaibigan at mga aral na hindi kailanman sa libro lang matututunan. Dahil lamang ito ang magpapaalala sa iyo na ang paglalakbay mo ay may kulay, may halaga, at may puso. Kapag ikaw ay napapagod o nagdadalawang isip, huminto sandali. Huminga ng malalim at ipaalala sa sarili mo kung bakit ka nagsimula. Hindi po kailangan magmadali. Sabi nga ng Bini, ang mahalaga ay tuloy-tuloy kang humahakbang patungo sa direksyon ng iyong mga pangarap. Ayan ha. Yan ang reminder natin sa ating mga kabataan. Galing po yan sa ating baby boy na si Jo Fei. Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa ating programa. At dahil po kayo ang bida sa segment na ito, deserve nyo ng isang malakas na shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! At ayan po, batiin na po natin lahat ng mga kababayan nating nakatutok ngayon sa ating programa mula po sa Barangay Fatima 3, area San Jacinto. Area po, hello po sa mga lahat ng taga Barangay Fatima 3 from sino to? From DA. Hello po, Sir BGO. Okay. Si Miss ang napakasipag sa mga fun run ng HR. Ano pangalan nito? Si Ma'am Derry. Hi, Ma'am Derry. Kumusta ka? From Ray Andrich Sabatin. Hello po. From Nate Josh Jake. Hi, Nate. Kumusta ka? Hope to see you soon dito sa ating studio. Nanonood din po si Ma'am Virginia Singzon. At ang ating BPIO from Gaya-Gaya, Ma'am Ren, hello po. At sa lahat po ng mga BPIOs, laging present, laging may update at laging ready para magpakalat ng mga maasang balita at informasyon. Si Mami Lucy, nanonood, Go PIO Team. From Alexis de Guzman, from Barangay Minuyan Proper, hello po. Hello din po kay Sir Rome Madrigal. Exciting mga activities dyan. Thanks, Seth. Thank you daw, Seth, ang ating adventurer. Thanks, CSJDMPIO. Sir Pete Malik po, good afternoon, San Jacinto. Good afternoon po sa lahat ng mga BPIOs and Sir Brian, and from Lara Salvador. Congratulations daw, Seth. Love, 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 love. And of course, birthday shoutouts muna po tayo. Belated happy birthday kay Councilor Oliver Robes ng District 1. Sa ating TRU head, Sir Melchor Alan Cruz. At saka ang ating treasurer, si Ma'am Liza Avancena. At syempre, nanonood din po at belated happy birthday daw po yesterday si James Quintana. Hello, happy birthday sa inyo. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan sa PIO Live, kung saan ang balita ay malinaw, ang impormasyon ay tama at ang opinyon ay may saysay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikiisa. I-like, i-share at huwag kalimutang i-follow ang ating official Facebook page na Public Information Office. Dahil dito, updated ka na, legit pa ang balita.
Sa ngalan po ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur B. Robes, ako po si Brian Ocampo at ito ang BIO Live. Magandang araw, Aria San Joseño. Baby boy, samahan mo ako dito, baby boy. Gusto niyo pong makilala si Baby boy?